Nga po, minsan papalakpakan natin yung ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay, na napakabuti po ng ating Panginoon. No? And happy anniversary. Hindi, tapos na pala. Kasi naalala ko lang dahil sinuot ko yung uniform namin sa One. No? Happy Father's Day po sa mga tatay na inilagak ng Diyos yung kanilang buhay para sa paglilingkod sa Kanya. No? At dahil Father's Day po ngayon, no, ang ating pong mensahe na maririnig ay hindi po patungkol sa Father's Day. No? Doon po sa ating tema, no, Christ, victory is the answer. Napakaganda po nung team natin. No? Sa totoo lang, no, ito po yung talagang pinakamagandang team sapagkat marami kang bala rito, no, na pwede mong ituro. No? Hindi siya nakakapagod, ulit-ulitin kasi nga, every day in our life, nararanasan po natin itong mga to eh. Yung mga bandages, yung mga obstacles, no? Walls, no? Mga valleys sa ating buhay, no? Na sometimes hindi tayo makatawid-tawid. No? Kaya kapag inuulit-ulit po natin itong pag-aralan, marami po tayong natututunan. No? Kahit nga sa loob ng isang taon, mga 4 na beses natin itong anuhin, okay na okay eh. No? Kasi nga, hindi lang naman isang beses tayo nakakaranas. Eh, no? Kasi ang sabi ng Lord, no, pag tinanggap mo yung Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ang Christianity, no, ang triumph Christian, no, ay hindi ibig sabihin, hindi na tayo makakaranas ng anumang mga pagsubok or obstacle sa ating buhay. No? Ang pinakamahalaga lang, no, pag ang Kristiyano ay victorious, no, at nakaranas ng anumang mga pagsubok sa ating buhay, nandun yung quietness, no? Yung peacefulness na talagang ibinibigay ng Lord sa atin para hindi tayo matinag, no? Hindi tayo mawala sa direction na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, no? Hindi niya sinabi doon sa John 16:33 na in this world you will not experience trouble. Hindi po ganoon ang sinabi niya, no? Ang sabi niya, I will give you peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, ibig sabihin, that is Christ's victory, no? Na meron din tayo kasi we have Christ in our hearts, no? Pero hindi inaalis ng Panginoon yung mga bagay na yon sa ating buhay. Now, itong Christ's victory, alam na po natin to, talagang victorious na tayo. Pero bakit ganon, no? May pagkakataon, no, na yung victorious, nagiging sadness sa ating buhay, nawawala pa minsan-minsan, no? Nadadaya tayo ng kaaway kapag nakakaranas tayo ng iba't ibang obstacle. Wala naman sigurong walang problema rito. No? Meron bang walang problema rito? Sana all. Kasi bibigyan ko kayo. Madami, no? Oh. Misis ko, hindi yung problema sa akin, ha? Yan yung kalakasan ko, yun yung sinasabi ko. Baka akala nyo, problema yan, hindi po, no? Kalakasan yan. Tignan mo lang yung misis mo, no? Tignan mo yung partner mo, tignan mo yung family mo, no? Ma-overcome mo yan. Kaya po yung ating, nilabas na nila, no? Yung ating topic for today, no? Is, though we are victorious, no? Sometimes, medyo lumalamya, nawawala, nagpapalitan ng sadness, no? Because of barriers na nandun, na nararanasan natin. Kaya nga, ang ating topic for today is the keys to breaking down the barriers that hinder our victory. No? Sabi mo sa katabi mo, victorious ka. No? Huwag kang padaya sa kaaway. No? Yan, no? At yan yung mga bagay, no, na kailangan nating matutunan. No? Yung isa sa pinakamabigat na story sa Bible, no? Yung ibinigay kay Joshua. No? Kilala niyo ba si Joshua? No? Ang ating pong teksto ay makikita sa Joshua chapter 6, verse 1 to 5, and then tatalon tayo ng Hebrews chapter 11, verse 30. May relasyon po sila. No? Basahin ko po sa inyo yung ating text. Yung verse 1 and 2, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang wag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. No?
Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Yan, no? Ganda ng sinabi ng Panginoon, no? Future tense. Ibinigay ko na. No? Sabihin, victorious ka na. No? Upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. No? 3, ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kanya ang tipan. Ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay, at sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod. At hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. No? Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Ang tinutukoy po dito ay yung walls of Jericho. Mamaya na natin kunin yung 11:30. No? Madadaanan po natin yan. No? Sa mga talatang ito, nabasa po natin, no? Na si Joshua at ang mga Israelite ay nais ng Lord na lusubin yung Jericho. No? Now, yung bayan ng Jericho, sabi ni Rahab, no? Sa Joshua chapter 2, verse 9 to 11, ay takot sa Israel. No? At sa kanilang Diyos, kasi narinig na nga nila no? Biro mo, hatiin yung dagat, no? Nagkaroon ng pillars of fire habang naglalakad sila, no? Sa dilim, merong clouds pag araw, no? Maraming himala ang ginawa ng Panginoon na kinatatakutan na itong mga bansa na to, including yung Jericho, no? Kaya naman, naglagay sila ng defensive wall or protection, no? Na tinatawag ding walls of Jericho, no? Now, Jericho itself actually had more than just one wall. Pakita ka natin yung next slide, no? Yan, gusto ko makita niyo yung picture ng, ayan po yung Jericho, no? Tanyo ba? No? Hindi lang siya isang wall, no? Doon sa lower wall, no? Makikita po natin, yan, no? Meron pa siyang tinatawag na na revetment, no? Wall. Tapos yung ditch, no? Na hindi ka basta-basta makakasampa. Tapos meron pa dito, bago ka makarating doon sa first wall, yung lower wall nila, no? Kung makakalusot ka dito sa dalawa, sa lower wall, medyo mahihirapan ka na. Lalo na doon sa upper wall. No? Yun yung pinakamabigat. At itong mga to, siyempre mataas yan, may mga kawal sila dyan, no? May mga sniper ng pana. No? Yan. Yung mga yan, kaya mahirap talagang mapasok. No? Ganyan po yung itsura ng Jericho. No? Ang mga pader ay hindi basta-bastang masusukat at hindi basta-bastang mabubuwag ng anumang sandata na pagdigma during that time. No? Walang pandigma na pwedeng magpaguho dito sa Jericho. No? I mean, Lord, no? Ako si Joshua. Alam mo naman yung Jericho, kasi alam mo lahat ng bagay eh. Bakit dito pa una kami? Yung pinakamabigat, no? Yung pinakamabigat pa ibinigay sa kanila. No? Now, there are a number of well-known walls built by some cities, no? Sa ibang cities, ganun din, marami. But the most famous wall of them all is the wall of Jericho, no? Lahat ng mga pader na gawa ng ibang bansa, alam natin na talagang malalakas din, no? Pero kakaiba yung Jericho, no? Now, many people have tried to explain that the reason why, no, gumuho itong Jericho, no? Maraming during that time, no, ina-explain nila sa sarili nila siguro dahil sa earthquake. Oh, hanggang ngayon, no, ganun pa rin yung paniniwala nila, no? Pero tayo, bilang mananampalataya, alam po natin kung bakit siya bumagsak, di ba? God brought down those walls, no? It wasn't something done naturally. Kasi wala namang makakapagbagsak nito eh, na kahit na anong weapon. Rather, it was something that is been done supernaturally. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord, no? Anumang walls na sa palagay mo, sa buhay mo, na hindi kayang ibagsak ng kahit na anong weapon, no? Spiritual, ha? Yung Diyos na buhay, no? Na sa tingin mo imposible, lahat
imposible, lahat posible sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin yung ating Diyos, the God of possible. No? Ang Jericho ay isang bayang makasalanan. Kaya nga gusto ng Lord na wasakin itong mga to, i-break talaga. No? Para sila iparusahan ng Lord. No? Now, bakit Jericho? No? Ako, tinatanong ko no? Nung inaaral ko ito, bakit Jericho? Lord, bakit? Kasi ito yung pinakamalaki, ito yung pinakamahirap, pero bakit Jericho ang ibinigay ng Panginoon? No? Ayan po yung posible, no? Na explain natin ng konti. No? Posible na dahilan ng ating Panginoon. No? Bakit yung Jericho? Una, spiritual. No? Strategic location pala, yung una. No? Sorry, sandali lang Tignan natin. No? Yan. Why Jericho? No? Siyempre, una, no, itong Jericho ay napaka-strategic yung location. No? Jericho was a heavily fortified city near the Jordan River, no, right at the entrance of Canaan. No? Siya yung, bago ka makapunta, kasi nga, ang promised land, ang victory talaga, no, ang victory na blessing sa kanila ng Lord is makarating dun sa promised land, yung Canaan. One of the cities, no, na bago sila maka-enter ay yung Jericho. Why Jericho? It is a strategic location, no? Jericho was a heavily fortified city near the Jordan River, right at the entrance to Canaan. It controlled the main routes into the heart of the promised land, including access to the central highlands, no? Ito yung pinakamalaki, ito yung unang pinapakontrol sa kanila ng Panginoon. Kasi pag ito, nawasak nila at nakapasok sila, napaka-easy na nung mga susunod, no? Kumbaga nasa kanila na yung bola, nasa kanila na yung kumpiyansa. Kaya nga, inuna ng Panginoon itong pinakamabigat, no? Conquering Jericho would give the Israel a military foothold and gateway to advance farther into Canaan, no? Nakaka-relate ba kayo? No? Sometimes magtataka ka, bakit? Lord, bakit ako pa? No? Bakit ang bigat naman na ito binigay mo sa akin? Diba? Sometimes nangyayari yan sa ating buhay Iba't iba yung pagsubok na nararanasan natin. Minsan malaki, tapos may susunod na maliit. Pero hindi tumitigil. Diba? Kasi nga, ini-enhance tayo ng Panginoon. Sinasala tayo from glory to glory. No? Pag nakakapasa ka sa una, meron pang pangalawa. No? Kung grade 1 ka nung una, magiging grade 2 ka na pag nakapasa ka. Pero pag hindi ka nakapasa, mananatili ka sa grade 1, uulit yung pagsubok sa'yo. Di ba? Napapansin nyo ba? Pag hindi tayo natututo, bakit ako ba? No? Okay, nagmumukmuk ka sa isang sulok. No? Pero saan dapat na tinatanong mo, Lord, ano ba yung matututunan ko? Dito sa ibinigay mo sa akin. Kasi pag natuto ako, sa susunod, grade 2 na ako. Bibigyan ka na naman ng another pagsubok. Baka mas magaan, no? Kagaya ng ginagawa nila, no? Ano pa, no? Spiritual obedience, no? God commanded the Israelites through Joshua to take Jericho as an act of faith and obedience. Kasi nga mahirap Di ba? Tinitest yung kanilang obedience, no? The unusual method of conquest, no? Marching around the city for 7 days, blowing trumpets, was designed to show God's power, not Israel's military strength. No? Walang question kung bakit ako pa. Ang question, kung ano yung matututunan mo, kasi lalagpasan mo yun Why? Kasi hindi ikaw ang nag-design ng strategy to overcome, to be victorious in every obstacles in our life. Si Lord ang nagdi-design, hindi tayo. Kasi kung ikaw ang nagdi-design, hindi ka makakalagpas. Amen po ba? Mabuti ba ang Diyos? Palakpakan natin yung Diyos na mabuti. No? Ano pa? No? Fulfillment of God's promise. No? God has promised the land of Canaan to Abraham, Isaac, and Jacob. Biro mo, pinramis na to No? Kay Abraham. Kumbaga, victory na to, i-claim mo na lang. Yung buhay natin, sometimes, no? Victorious na tayo, i-claim lang natin yung victory. Hindi natin kailangan makipaglaban dun sa battle. Mamaya, makikita natin kung paano itong Israelites
nakipag-battle, no? Nang walang kahirap-hirap, no? Ganun yung ating Panginoon. Ano pa? Yung testing of faith sa ating buhay, no? Kung gaano tayo katatag. So why Jericho? Maybe that is the reason, no? Na pwede nating may apply sa ating buhay, no? There are things in our life that have to be beaten, no? Hindi tayo magkakaroon ng tagumpay sa ating buhay bilang mga mananampalataya, no? Kung hindi natin bubuwagin ang mga hadlang sa ating pakikipag-isa sa Diyos. Marami talagang hadlang no? At siyempre marami sa ngayon, no, na hadlang, no? Sa ating mga buhay, mga problema, no? Na sometimes kala natin hindi natin talaga kayang lagpasan. Pero pag Kristiyano ka, kaya mo yan. Pag hindi ka Kristiyano, wala. No? Pag hindi ka attached sa Panginoon, you are nothing, wala, no? Kaya natin yan, no? Kapag meron tayong maka-Diyos na pamumuhay. Something that you and I face that stand before us and hinders us from being where God wants us to be, no? Something that keep us from having what God wants us to have, no? Yung mga bagay na yan, na kailangan nating tanggalin o kailangan nating talagang wasakin, no? At sirain. No? Yes, bago natin maranasan ang blessing ni Lord sa ating buhay, siyempre, yung mga sagabal sa pagkilos ng ating Panginoon ay kailangan natin munang alisin. No? Whatever walls that in our way that stands between us and God, these walls have to fall. Kailangang mawasak. Ang tanong, paano? No? Amen po ba? Ako rin Siyempre, hindi ko ito maibibigay sa inyo kung hindi ko muna tinanong yung Lord. Lord, paano ba? No? What do we do when we are up against the wall? No? Kasi wall yung pinag-uusapan natin dito. Paano kaya pag tayo? No? How do we overcome the obstacle that stands in our way? What do we do when we cannot go any farther? No? Paano pag hindi ka na talagang makausad? No? Ang solusyon, siyempre, sa pagtatagumpay, sa mga hadlang, sa mga passage na ito ay may sounds awkward. No? Ano yung sinabi ng Lord? No? Lord, paano namin to sisirain? No? Magmarcha. Ha? Tapos magpatunog ng trumpeta. Ha? Ganun lang. Etong wala to very well known. Tapos babagsak siya sa ganito. No? Sumigaw, yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. No? But tandaan natin, no? Ano yung sabi ng Isaiah chapter 55. Napaki-post nga sa next slide, Sarah. Sabi ng Panginoon, no? But God's way is always the best, no? His ways are not our way and thoughts are not our thoughts. His are greater than ours. Nandun yun sa next slides, no? Yung sinasabi ng Panginoon in Isaiah, no? Now, in this message, no, I will share, no, Isaiah chapter 55, I think, verse 8 to 9, no? In this message, I will share with you, no, 3 ways to destroy these walls, no? Mga keys, no, to destroy this wall. No? Tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin wasakin yung mga walls, no, na nagiging hadlang para tayo maging victorious. Our main point, no, kung gusto nating magtagumpay sa ating buhay, no, kailangan natin ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Yan po, no? Wholehearted trust and obedience to the Lord is the key to breaking through the obstacles that hinder our victory. No? Talagang may victory, talagang nasa atin na yan. May mga humahadlang lang. No? Yan po yung ating main point for today. No? Sa 3 keys, number 1, no, ang kailangan natin gawin is to face it with confidence in God. No? Yan. Kailangan meron kang confidence. No? Hindi lang sa sarili mo. Doon kailangan mo rin na meron kang confident ka, no? Kundi lalo na sa ating Panginoon. No? Sabi ng verse 1 to 2, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang wag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok
ang sino man na sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyo ang mga kamay, no, ng Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Joshua, the one who took over for Moses, was the one that God was now going to use to lead the people of Israel through their victory. No? Pinakita ng Diyos kay Joshua, no, na tumawag kay Moses, no? Ang Diyos na kasama yung kay Moses ay ang parehas na Diyos na tumawag kay Joshua, no? Nakasama niya, at yun din yung Diyos na kasama natin ngayon, na tutulong sa atin every time na tumatawag tayo sa ating Panginoon, no? God that was a God for Joshua is the same God that is our God today, no? He is our God and He still bring down walls. No? He still does mighty miracles. He still makes a way where there seems to be no way. No? I couldn't imagine, no, kung during that time nila Moses, nandun din si Joshua, no? Meron kang daan na hindi passable, na corner na sila, no? Tapos sa likuran mo, hindi ka naman makabalik kasi meron namang mga tao ni Pharaoh na gusto kayong patayin. So walang no? Pero tignan nyo, no? God will make a way, no? Yung hindi possible, nagiging possible. Yung imposible, nagiging posible, no? So Joshua and the Israelites were facing an enormous obstacle, no, to Jericho. Kasi nga, yun ang inuutos sa kanila ng Panginoon, no? Now, sa paningin ng tao, napaka-imposible na wasakin yung wall ng Jericho, no? Talagang kahit na sino, no? Kahit nga nung inaral ko yung Jericho, no? Sa mga sinasabi, no? Sa internet na nakikita, talagang sabi ko, nung during that time walang pwedeng makapagpabagsak sa kanya, no? Talagang napakatindi nung Jericho, no? Hindi tayo natitinag. Kasi alam na natin, no? Hindi tayo natatakot. Even death cannot conquer us. Kasi yun talaga yung final victory natin, Yung umuwi, no? Lahat ng tao mamamatay. In Hebrews 9:27, a man is appointed to die once. After that judgment. Ang death is our passage ticket, no? For our final destination. Saan? Hindi dun sa eternal death, kundi sa eternal life na ibinigay sa atin ng Panginoon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya, walang dapat, no? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Meron naman sumasagot, sa langit. Bakit? Kasi mabuti ako, Kasi marami akong ginawang kabutihan dito. Hindi. Mapupunta ka sa langit pag namatay ka because of Christ's victory na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung utang natin na dapat tayo yung magbabayad para yung ating kasalanan ay mapatawad. No? Ganun po kabuti yung ating Panginoon. No? So we should not fear, but instead, we should move forwardly with faith. Yung merong pananampalataya. The idea is that we must run from we must not run from the obstacle that is stand before us. Hindi mo siya kailangan takbuhan. Rather, we must run at the obstacle. Mag-iba po yun, no? Run from yung tatakbuhan mo, yung any obstacle. Kasi hindi ka makakalusot dun, no? Minsan yung ibang tao saan dinadaan, iinom ng alak, tinatakbuhan yung problema. Pag-gising, nandun pa rin yung problema. Nadagdagan pa. May hangover, ubos pa yung budget. No? Ginagamitan ng drugs. No? O may mga Kristiyano rito, ginagamitan ng gaming para malibang. Hanggang sa mahibang. Naubos na yung oras kaka-gaming. Hanggang sa nakakatawid na dun sa scatter. Nagsusugal na. I mean, we as Christians are victorious not to run from any obstacles in our life,
But we need to run. No? Yung bang dadaanan mo. No? At the obstacles, as David did to Goliath, facing the giant. No? He did not run away. No? He did not hide behind someone else, like Saul. No? Hindi niya tinakbuhan, hindi siya nagtago. No? Talagang hinarap ni David. David ran toward the giant that stood before him. And alam na natin yung history. Napatay ni David si Goliath. He has the victory. And David is declared as a man after God's own heart. Amen po ba? Ganun po yung ating Diyos. No? The walls in our lives may seem impossible to overcome. Ngunit kung tayo ay magtitiwala, no? At may kumpiyansa, yung confidence, no? Sa ating Panginoon at hindi sa ating mga sarili, no? O kanino man, no? Ayaw ng Diyos na yung confidence natin sa ating sarili at sa mga tao, no? Sabi sa Jeremiah, sumpain ang mga tao na umaasa sa kanyang kapwa-tao. Ayaw ng Diyos nun. No? Ang gusto ng Diyos, lagi tayong dependent sa Kanya at all times. Amen po ba? No? God will bring down the walls for us. Whatever stronghold before us, we can overcome because God is with us. Sabi mo nga sa katabi mo, God is with you. Man, no? Wala kang... If God is with us, who can be against us? Amen po ba? Meron bang pwedeng manlupig sa bawat isa? No? Ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4, no? Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. No? Yan yung ating weapon. Yan yung ating weapon. No? Tama-tama to. Kasi itong laptop na to may diferensya na yung battery nito. Eh. Pag isang oras na, pusa siyang namamatay. No? Kaya huwag kayong mag-alala. Tapos to. Sadly, no? Yan. Most of us, no? O kaya, hindi naman marami, no? Siguro merong pailan nila na di-discourage and give up when they encounter walls or obstacles. No? Pero hindi po tayo dinesign ng Panginoon sa ganyang buhay. No? Sa buhay na ito, maraming mga walls or obstacles tayong kakaharapin. No? O nakaharap na o kakaharapin pa. No? Kagaya ng mga Israelites. No? Pagkatapos ng Jericho, bago sila nakarating sa lupang pangako, there are so many obstacles. No? Pero lahat yun na pagtagumpayan nila. They are victorious. No? Why? Kasi nag-move forward sila with confidence in God. No? Ganun po dapat yung ating buhay. No? 3 ways how people respond to walls and obstacles. No? Ayan. No? 3 ways. Una, pwede kang mag-breakdown. No? You will give up. You can give up. Tapos mag-i-stop ka na. No? Ganyan yung reality ng buhay. No? Most of the unbelievers nakakaranas ng ganito. No? Pangalawa, break out. Run away, run somewhere else, no? Tinatakbuhan yung problema, no? Yung mga obstacles, dinadaan sa mga bagay na hindi naman tama. Pero yung problema nandun pa rin naman eh. Di ba? Hindi pa rin nawawala. Pero pag hinarap mo, ang tawag doon, breakthrough, no? Trust God and keep going, no? Facing the obstacles with confidence in God. Yan yung gusto ng Panginoon sa atin. Yung breakthrough, no? Na related doon sa ating anniversary. Daming nakaranas na, no? Amen po ba? Isa ako doon sa nakaranas eh. No? Kaya nung sabi ni Pastor Nilo, lahat nung gusto magpa-pray, no? Pinagpala na breakthrough, lumapit sa harapan, lapit ako. Ganun ako. Actually, marami na noon na nakapangalawa ako. Nakaganyan na. Biglang may narinig akong tinig. Randy! Paglingon ko si Pastora, no? Pastora na po yan. Doon ka sa dulo, tumulong ka mag-pray. Ha? Pero kailangan ko sumunod. Kasi sinabihan siya ng Panginoon na tumulong ako eh. No? Magpapatutuo sana ako ng pero lang, bloopers lang, no?
Kaya lang nakita ko, ang dami nang nalulungkot eh. Pinabayaan ko na lang. Ang ganda-ganda na nung ano eh. No? So, blessing sa akin yun, no? Ay, kaya pala ako nandito, hindi pala para magpa-pray. Para tumulong na mag-release ng blessing sa mga tao na nandito. Amen po ba? Ang buti ng Diyos, no? Ang buti ng Diyos, no? Ang buti talaga ng Panginoon. It's a privilege, no? Kapag nagagamit ka sa ganung pagkakataon. Kaya ang gusto ng Lord is breakthrough, no? Yun ang gusto ng Panginoon. Pangalawa, no? Face it by listening to and obeying God. Yan, no? Listening and obey. No? Hindi yung narinig mo tapos pasok dito, labas dito. Obey, no? Kasi sabi ng Bible in Romans, no? Faith cometh from hearing and hearing and hearing the word of God. No? Hindi siya one listening lang. Hearing and hearing, no? Kailangan hearing talaga. No? Sabi sa verse 3 to 5, ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho. Minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. No? Pauunahin mo sa kabanang tipa ng 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Tot, tot, tot. Ganun. Ha? Sa ikapitong araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod. At hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. No? Victory! No? Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. No? Ang bigit-bigit ng problema mo, no? Tapos sabihan ka ng pamamaraan ng Lord na napakagaan. No? Tapos magtatanong ka pa. Yun lang. Tapos na, no? Ito Jericho yung pinag-uusapan, no? Sinabi ng Diyos kay Joshua kung ano ang plano niya para magtagumpay. No? Dinisign ng Lord, siya nag-design. Para kay Joshua ay madali na sa kanya na paniwalaan, no? Yung sinasabi ng Panginoon, kasi si Lord na yun eh. Di ba? Kasi wala na siyang gagawin. No? Pero dito, itinuturo sa atin na ang paniniwala sa Diyos ay laging sinusundan ng pagsunod sa Kanya. Naririnig niya yung instruction, pero naglalaban yung heart niya. No? Palagi ko may mga question dito. No? Dapat kapag merong sinabi, no? Pag meron tayong nabasa, pag meron tayong narinig, kailangan i-apply natin sa buhay. Kailangan natin sundin. Kasi ang sinasabi ng James chapter 2 verse 26, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Sa King James Version, baog. No? Ibig sabihin, hindi namumunga. Yung faith mo, pag hindi mo sinasamahan ng action, yung faith mo walang bunga. No? Kaya nga hindi ka nakakapag-devotion, hindi ka nakakapag-pray. Kaya lahat ng naririnig mo every Sunday, pasok dito, labas dito, paglabas mo, iba yung ginagawa mo. Why? You are listening. No? But you are not hearing. Magkaiba yun. No? Naririnig nyo, pero hindi nyo sinusunod. Yun ang ibig sabihin ng Lord. No? Kaya walang bunga. Many say they believe, no? Pero kung totoong naniniwala tayo, ito dapat ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay. No? Hindi lang basta kahit na obstacle man o hindi, no? Sa kaso ng mga Israelita, nakatanggap sila ng tagubilin mula sa Lord. They believe Him and obey, no? They put into practice what God had told them to do, no? We hear God's word perhaps in a sermon or a devotional or podcast, no? We are encouraged by it, but we fail to put into practice, no? What God calls us to do, no? Sometimes may mga ganong pagkakataon, naririnig natin, pero nakakalimutan natin i-practice. Parang hirap na hirap tayong i-practice.
Hindi yun gusto ng Diyos. Gusto yun ni Satan. Satan doesn't want God's work to go forward, so he does everything he possibly can to cause doubt and division and confusion to hinder us. No? Yung katawan natin, pwede mong gamitin sa Panginoon. Maging vigilant ka lang kasi pwede ka rin gamitin ng kaaway. No? Because our body dito sa lupa na to is a powerful tools para magamit ng Lord or para magamit ng kaaway. Depende yan sa'yo. No? For example, sa community mo. Nakikita ka, every Sunday nag-church, sumatin ka ng prayer meeting, may damit kang Jesus is Lord, lumalakad ka dyan, no? Binabandera mo yung pangalan ng Panginoon. Pero pag nakarinig ka ng chismis ka ng kaaway, no? Grabe yung galit mo. No? Galit na galit ka. No? O kaya minsan, ikaw yung ganon. No? Nagiging marites ka na rin. Good Samarites, ang tawag mo sa sarili mo. No? Pero ang Good Samarites, ang chinichismis niya, yung kabutihan ng ating Panginoon. So, ingat tayo, no? Kasi pwede tayong gamitin ng gano'n. Now, si Joshua, no? Probably thought, no? Sabi ng Lord, sige, ganito yung gagawin mo. Sabi ni Joshua, okay, Lord. No? Para praise ko lang. I'm going to watch and trust what you're going to do. No? But I know you want us to be a part of the plan. No? Maaaring ganun. No? So what is the battle plan, Lord? Ano yung battle plan? No? And God answers, well, to defeat the enemy, you've got to march around the city. No? Pag-march ka lang. No? I'd probably be thinking, okay, no? Well, march, but when do we attack? No? Siyempre, yun yung ano niya, kailan kami atake. No? Nagmamarcha ka, tapos kailan kami atake? And God says, simply just keep marching. No? I mean, walls of Jericho, ang tinutukoy dito. Tapos yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon, simply march, then pagtunog ng trumpeta, sisigaw ka ng ganito. No? Kasi sanay sila sa labanan, di ba? Pero yun yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon. No? Can you imagine trying to organize the army of Israel to act in obedience to God? No? It was not as if they were actually going to war against Jericho with swords and spears. No? Wala silang gagamitin gano'n. Joshua told the people, no? This is the plan. No? Ang lahat ng mandirigma, ganito yung gagawin. No? So, sinunod nila yung Panginoon. No? Pero kahit na gulong-gulo, no? Pinanghawakan nila yung sinabi ng Lord. Sometimes, dumarating tayo sa pagkakataon na gano'n. Lalo na pag medyo mabigat yung obstacles. No? Na parang ang tingin natin talagang hindi na tayo makakalagpas. Pero yung pag-iisip natin at yung pag-iisip ng Panginoon magkaiba. Yung ways ng Lord, hindi kagaya ng ating ways. In Isaiah chapter 55, verse 8 to 9, sabi dyan, no? Sarah, next slide nga. Ayan po yung sinasabi ng Isaiah. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. No? As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hindi natin minsan maarok, no, yung gusto mangyari ng Panginoon sa atin. No? Minsan in obedience ka sa Lord. Tapos may experience mo tong ganito. No? Pero in obedience ka, nakakaranas ka ng ganito. Pero hindi mo, di ba? Pero ano nangyari sa Jericho? Nung sumunod sila sa Panginoon, kahit na sa palagay nila na napaka-imposible, na ganun lang ang gagawin. Kaya nga hanggang ngayon, yung iba hindi pa naniniwala na ang nagbagsak ng Jericho ay yung kapangyarihan ng Diyos. Marami pa silang mga haka-haka hanggang sa ngayon. Pero tayo alam natin, ang nagpabagsak ay yung kapangyarihan ng Diyos. At the end of the day, yung mga Israelites ay nagkaroon ng victorious battle because of listening and obedience doon sa sinasabi ng ating Panginoon. No? May perfect timing ang lahat ng bagay. Sometimes, hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari itong mga bagay nito sa ating buhay. No?
One time may nagpa-counsel sa akin, Ate Randy, bakit ba? Ako sumusunod naman ako sa bakit na-experience ko itong ganito? Sabi ko, ako hindi ko rin alam kung bakit mo na-experience yan. Pero isa lang alam ko, na sa bawat pangyayari o dumarating sa buhay ng isang anak ng Diyos, may purpose ang Panginoon. May plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos in Jeremiah 29:11 is not to harm you. No? But to give you a future, an abundant life. No? Maaring hindi pa tapos yung Panginoon sa'yo. Pero at the end of the day, victory ka pa rin sa harapan ng ating Panginoon. And someday, tatayo ka rito, magti-testify ka. Ito yung ginawa ng Lord dati, eto na ako ngayon, because of God's power, not mine. Amen? Palakpakan natin yung ating Panginoon. Hallelujah! Ganun po yung ating Diyos. No? Faith is following God's instruction even when they don't make sense. No? Maybe God told you to forgive the person who hurt you and you say, Lord, it doesn't make any sense. Parang sinasabi ng Diyos, patawarin mo na yung mga nagkasala sa'yo kahit na hindi siya kapatapatawad. No? Pero Lord, ganito. Maraming sinasabi ng Lord na ibigay mo buong-buo yung iyong ikapo para maibigay sa iyo ng Diyos yung siksik, liglig at umaapaw because of your obedience. Sabihin mo sa Panginoon, it doesn't make any sense. No? Maraming sinasabi ng Lord, i-break mo na. Yung girlfriend mo o yung boyfriend mo na unbeliever. Hindi Lord, kasi mahal na mahal ko to, parang mamamatay ako kapag ka nawala sa akin ka. Gusto ka na mamatay. Na? Simula sinapupunan, likha ka ng Diyos. Kiniri ka ng nanay mo, 9 months. Tapos 16 years old ka, 20 years old ka, nakilala mo itong tao na to. 2 taon pa lang kayo. In 2 years, magpapakamatay ka dito sa tao na to na hindi naman namatay para sa'yo. Diba? Minsan sinasabi ng Lord na, malis ka na dyan sa trabaho mo kasi ayaw ng Lord yan. Pogo, casino. Pero Lord, ito yung ginabubuhay namin. Or sometimes, yung mga karir natin ang nagiging obstacles for us not to be used by God. Minsan tinatanggal din ng Panginoon. Kasi ginagawa nating dahilan eh. Di ba? Pero ang purpose ng Lord is, pag sumunod ka at naka-abide ka lagi sa Lord, you will bear fruit. At ang kasunod ng obedience ay pagpapala na nagmumula sa Lord. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Ano man ang pangangailangan mo, iprovide ng Lord. Amen po ba? Share ko lang, no, sa Saudi. Nung nag-work ako doon, sabi ng misis ko, tagal ka na dyan, umuwi ka na rito. Nag-pray ako sa Lord. No? Kasi misis mo na yun eh. No? Hindi siya pwedeng hindi tama. No? Diyan ba? Wala. Kaya lang. Pray ako, Lord, nagagamit naman ako dito. Bakit kailangan ako umuwi? Sabi ulit ng misis ko, ano? Nag-file ka na ng resignation? So, siyempre mahirap din malayo sa family. No? Sabi ko, Lord, kahit saan naman ako mapunta, gagamitin mo ako. Kahit even sa Pilipinas. No? Pero yung salary nga, medyo malaki. Kaya, na talagang hindi maibibigay sa'yo kung magtatrabaho ka rito. No? Now, sinunod ko yung Lord. May ako rito. No? Hindi yung misis ko, umuwi ako, hindi dahil, so pwede rin, no? Pangalawa, kasi nandyan eh. Pag wala siguro, kwento natin ng iba. Di, uwi ako, no? Alam niyo, sa totoo lang, yung pangako ng Panginoon, yung kikitain ko ron sa loob ng 1 taon, dito, naging 3 doble. No? Tagal ko ron, 5 years, hindi kami nakabili ng bahay, pero dito, after 1 year, because of God's great provision, no? Nakabili kami ng bahay, no? Not to brag, no? It's for the glory of God. I mean, hindi ka dapat mag-worry. No? Kung may tinatanggal sa iyo yung Lord,
o kung tinatanggal ka na iniisip mo, comfort zone mo, may bibigay na bagong opportunity, may bubuksan na bagong opportunity yung Lord para sa'yo. Dahil yan ang promise ng Lord. Hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwan. No? That is God's promise at kailangan natin panghawakan. Why? Kasi mabuti ang Diyos. Palakpakan nga natin yung Diyos na mabuti. So faith, no? Face it in obedience. No? Una, confident. Yung pangatlo, face it with faith in God. No? Sabi ng Hebrews 11:30, dahil sa pananampalataya ng mga Israelites, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. They abide with confident sa ating Panginoon, sinamahan ng faith. No? Ito ang naging resulta. They are victorious. Gumuho yung Jericho. And yung history is nakarating sila sa lupang pangako. Though marami silang pinagdaanan bago sila nakarating pa after ng Jericho. Pero yun yung unang binigay sa kanila ng Panginoon for them to be strong in faith, for them to be confident with God na sa kanilang mga kakaharapin pa ay malalagpasan nila. No? Because God ay laging nandun kasama nila kahit na anong mangyari o anumang pagkakataon sa kanilang buhay. Hindi lang natin kasama yung Diyos sa pagpapala, even in our trials, no? Even in our obstacles, nandyan yung Lord, kumikilos sa ating buhay. Hindi lang natin binubuksan maigi yung ating mga mata. No, napaka-importante ng faith, no? Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos na ipinakita nila sa kanilang pagtitiwala at pagsunod sa lahat ng kanyang mga tagubilin, na buwag gumuho ang pader ng Jericho na hadlang sa kanilang daraanan. No? Na kung gagawin natin, naharapin ang ating mga obstacles ng may kumpiyansa, ng may confident, no? At pananampalataya sa ating Panginoon, at pagsunod sa lahat ng mga tagubilin niya. No? Uulitin ko yung number 2, napaka-importante nito. No? Obedience. No? Obedience, napaka-importante nito. No? Ang mga ito ay mabubuwag at wala nang mga magiging hadlang sa pagkaranas natin sa victory at blessing ng ating Panginoon sa ating buhay. No? Huwag nating kalimutan na tayo ay bilang mga mananampalataya, no, ay tinawag na mabuhay sa pananampalataya. No? Hindi sa pagiging palataya. No? Sabi ng Bible, for we live by faith and not by sight. No? Hebrews 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Without faith, we are nothing. We cannot do anything kung wala kang pananampalataya. No? Kung hindi mo pa kilala yung Panginoon, no, sa mga oras na to, ngayon tinatawag ka ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos ay maging victorious ka. No? Kailangan mo ng pananampalataya sa Kanya. No? Hindi pwedeng wala. No? At kung ikaw naman ay mananampalataya na, practice yung faith na nasa puso mo. No? Marami tayong mga obstacles, no? Pader na hinaharap sa buhay, pero masigit sa mga obstacles nito ay ang kasalanan. At ang kabayaran nito ay kamatayan. Pero yung ating Panginoon, because of our faith, no? Sabi ng Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kung buong puso kang sasampalataya. Kung wala ka pang pananampalataya sa Panginoon, God is calling you right now, no, to have faith in God. Tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kung ikaw ay mananampalataya na, no, ang kailangan mo lang gawin ay you exercise your faith, you claim the victory sa lahat ng mga obstacles o ano pang mga pagdadaanan mo sa buhay. Kasi victorious ka na. No? At kung kaya tayong iligtas ng Diyos mula sa kasalanan, no?
kayang-kaya niya tayong iligtas sa mga anumang problema na kinahaharap o kakaharapin pa natin sa buhay kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya. If we are to walk in victory, no, we must walk in. No? Next slide. No? Next slide. Yan. If we are not walk in victory, we must walk in faith. No? Ganun yun. No? Kung gusto mong lumakad as victorious believer or victorious Christians, you must walk in faith. Yung pananampalataya natin laging nandun sa ating Panginoon. For our conclusion, next slide. If we want to succeed, let us live with trust, obedience, and confidence to our Lord. No? Next slide. We can overcome whatever obstacles in front of us by not our power, but by the power of God and His Spirit. Amen po ba? Palakpakan nga natin yung Lord. Kayo po tayong lahat. Ha? Sa last slide, sabay-sabay nga po tayong basahin yung promise sa atin ng ating Panginoon. Sige nga po, sabay-sabay tayo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabi mo, kalabitin mo, pag hindi nakikinig, ikaw yun. Yan. No? You can do all things through Christ who strengthen us. No? Hindi ko alam kung ano yung nararanasan natin ngayon na mga obstacle sa ating buhay, problema, no? Maaring sakit, karamdaman, maaring problema financial, no? Problema sa puso, problema na magdesisyon, no? Problema sa family, struggle sa career, sa pag-aaral. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung bakit ipinaranas sa inyo o sa akin ng Panginoon yung mga bagay na yan. Pero isa lang ang alam ko. Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Joshua, yung Diyos ni Moses. The same God that we have today in our life ay hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. May purpose ang Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay. At ang purpose na yan ay para sa ating ikabubuti. At the end of the day, makiklaim natin yung victory if we are confident to face it, confident in God to face it, if we are obedience to God to face it, if we have faith in God to face it, we will have the victory. At ang kasunod nun, kagaya ng mga Israelites, yung gantimpala na lupang pangako na ibinigay sa kanila. And that is the same God that blessed Israel dati, na magbibless din sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. We will wipe out sa mga oras na to, kung ano man yung mga obstacles na yan. For us to move forward at makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Merong reward, merong gantimpala. Palakpakan natin si Lord. Let's sing this song. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusunod,
danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Subukang angkinin ang buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O Diyos. Lord, sa umagang ito, Lord God, gaya nga po ng nasabi ko kanina, hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na meron ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Ano mang problema, Panginoon, any mountains of problem, Lord God, obstacles na nagiging hadlang, Panginoon, O Diyos, in the form of financial, broken-hearted, sickness, Panginoon. Lord, sa umagang ito, we ask for your mighty intervention, Panginoon, sa bawat isa na naririto ngayon, Lord God. Touch your people's heart, Panginoon, O Diyos, in the name of Jesus. We surrender it all to you, Lord God. We entrusted you, Panginoon, O Lord God, ang lahat ng mga obstacles, Panginoon, anumang walls, Lord God, na nararanasan ng bawat anak mo sa umagang ito ay isinusurrender po namin sa inyo, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, O Diyos, at turuan, Lord God, na laging magpatuloy, Panginoon, O Lord God, sa aming buhay, sa paglilingkod sa inyo, sa pakikipag-isa sa inyo, Panginoon, O Lord God. Anuman ang dumating sa aming buhay, hindi kami matitinag sapagkat alam po namin, Ama, na ikaw yung Diyos na mabuti, na ikaw yung Diyos na nagpapala, na ikaw yung Diyos na laging tutulong, Panginoon, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagdi-design, Panginoon, O Lord God, ng anumang battle, ng anumang strategy for us to become victorious, Panginoon, to be victory, Panginoon, O Diyos, sa lahat ng aming mga obstacles na nararanasan at mararanasan pa sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Ayusin mo ang relasyon, Panginoon, O Lord God, ng mag-asawa, Lord God. Ayusin mo ang relasyon ng magkakapatid sa bawat pamilya. Ayusin mo ang relasyon ng magulang sa anak, Panginoon, O Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, i-provide mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa na naririto ngayon, Panginoon. As we claim your promise, Panginoon, O Diyos, that you will supply all our needs according to your riches and glory, Panginoon, O God.
Ikaw ang magpapala, Panginoon. Palalayain mo ang bawat isa, Panginoon, sa kahirapan, O God. We rebuke any form of poverty in the name of Jesus sa buhay ng iyong mga anak. Breakthrough in the name of Jesus sa bawat buhay ng iyong mga anak, O God. In the name of Jesus. For every vices, Panginoon, O Lord God. Mga kasalanang nakatago, Lord God, in the name of Jesus. Father, tulungan mo ang bawat isa. Palayain mo, Panginoon, O Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Ano bang kasalanan nito, O God? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katamaran sa pananalangin. Katamaran sa pagbabasa ng iyong salita. We rebuke in the name of Jesus. We ask for your intervention. Breakthrough, O God, upon them, O God, right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lagyan mo ng courage ang bawat puso ng iyong mga anak to face it with confidence in you, to face it in obedience to you, Lord God, to face it with faith, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Any form of sickness right now, we cancel out in our body. In the name of Jesus. Spirit of high blood pressure, out. In the name of Jesus. Spirit of diabetic, out. In the name of Jesus. Spirit of gout, out. In the name of Jesus. Headache, upo, sipon, right now, we cancel out in our body. In the name of Jesus right now. Any spirit of cancer, declared or undeclared right now, out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, O Diyos, na maunawaan lagi ang inyong salita, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na sumunod, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming victory, Panginoon. You are the answer, Panginoon, O Diyos. Sa lahat ng aming obstacles, sa lahat ng any bondages, Panginoon, that will hinder us from victory, O God. In the name of Jesus, help us, Lord God. Hallelujah. Salamat ng marami, Panginoon, O Diyos. You touch your people right now. In the name of Jesus. Will you lift your hands? Lift your hands, everybody, lift your hands. Dear Holy Spirit, this is your people. Father, akapin mo ang bawat isa ngayong umagang ito. In the name of Jesus. Akapin mo ang bawat isa, Panginoon. Akapin mo ang bawat isa. Release your blessing upon blessing upon blessing sa bawat isa na naririto ngayon, O God. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat ng marami, Panginoon, sa pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. We declare Jesus is Lord all over our lives. We declare Jesus is Lord all over our midst. Thank you, Jesus. We give you back the glory, the honor, the power and praise. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen.